Sa videong ito, sasagutin po natin ang isang Is-Day apologist na nagsabi na ang once saved, always saved doctrine is demonic doctrine, hindi turo ng Diyos at hindi matatagpuan sa Biblia. Ay nga, huwag nating patagalin, pero bago ang lahat, panoorin muna natin ang kanyang video, ang kanyang paratang laban sa doktrina ng Diyos. Dapat nga bang paniwalaan ang doktrinang once saved, always saved? Tama nga ba at biblical nga ba ang aral na minsan kang manampalataya ay ligtas ka ng palagi? Diretsahan na po tayo. Sinasabi ko na isa ito sa pinaka-demonic. Isa po ito sa nakakapangilabot at isa talaga ito sa pinakapangunahing aral ni Satanas, hindi ho ng Diyos at ng Biblia, itong once saved, always saved na ito. Ngayon, ang sabi niya na ang once saved, always saved is demonic doctrine, hindi turo ng Diyos at wala sa Biblia. Ngayon, patutunayan natin na mula sa Biblia, turo ng Diyos ang katiyakan ng kaligtasan doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Yun ang tinatawag na once saved, always saved. Bakit kami mga Baptist sinasabi naming once saved, always saved? Sapagkat ang kaloob ng Diyos sa mga sumampalataya ay buhay na walang hanggan. Itong mga Is-Day apologists, sinasabi nilang sila ay sumampalataya na sa Panginoong Hesukristo, pero hindi nila alam na sila ay ligtas na. Bakit? Maling ebanghelyo ang kanilang pinapaniwalaan. Pero anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan mga kapatid, walang katapusang buhay. Binaliktad ko lang po para maunawaan ng ating mga kababayang Is-Day na hindi nakakaunawa sa ebanghelyo ng Diyos. Una, si Kristo'y nagkatawang tao upang maipako sa krus para sa ating kasalanan. Ibig sabihin, hindi kaya ng taong linisin ang kanyang sarili sapagkat kailangan ng tao ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi sa Matthew 1:21, "And ye shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Kung si Kristo ang maglilinis sa kasalanan ng kanyang sabahayan, ibig sabihin hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ito ang makikita natin sa Biblia na once saved, always saved ay turo mismo ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa John 3:16. For God so loved the world. Okay? For God so loved the world that He sent His only begotten Son, Jesus Christ. Okay? He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish. Yun daw mga sumampalataya, yung sasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi na mapapahamak. Alam naman natin kung saan tayo niligtas ng Panginoong Hesukristo, kundi sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At kung ang sabi dito, kung sumampalataya ka, kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, hindi ka na mapapahamak. Bagkos, ang sabi ng Biblia, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung may pananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, dapat mong alam na ikaw ay may buhay na walang hanggan. At dapat mong malaman sa sarili mo na ikaw ay ligtas na. Sapagkat ang iyong sinasampalatayaan ay tapat sa kanyang pangako. At ang kanyang pangako sa mga sumasampalataya ay buhay na walang hanggan. At kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Kaya bakit namin nasasabi na kami ligtas na? Sapagkat yun ang sabi ng Diyos. Hindi na mapapahamak ang mga sumasampalataya. At ito pa, sapagkat hawak ng Diyos ang ating kaligtasan. Hindi tayo ang may hawak ng ating kaligtasan. Sapagkat kung tayo ang hahawak sa ating kaligtasan, mga kapatid, mawawala natin ang ating kaligtasan. Pero salamat sa Diyos sapagkat siya ang umahawak sa ating kaligtasan. Kaya nga sabi sa John 10 verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life." Wow, yun ang assurance of salvation.
na pagkatapos ng ating buhay dito ay maliligtas tayo sapagkat bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Hesukristo. And I give unto them eternal life. Sino yon? Yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. Sapagkat ang mga sumasampalataya ay tupa ng Panginoon. And they shall never perish. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kung ang Panginoong Hesukristo na nagsabi na hindi mapapahamak ang mga sumasampalataya, so bakit hindi natin pinapaniwalaan? Bakit hindi pinapaniwalaan ng mga SDA? Hindi nila pinapaniwalaan sapagkat ibang ebanghelyo ang kailang pinapaniwalaan, hindi ebanghelyo ng Biblia. Sapagkat ang ebanghelyo ni Kristo ay nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan. Mula sa bibig mismo ng Panginoong Hesukristo na sabi niya, ang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus may buhay na walang hanggan. Walang katapusang buhay, eternal life, everlasting life. Ang everlasting life po, walang katapusan, nililinaw ko lang po. Yon, kung hawak ng Panginoon ang ating buhay, ang sabi dito sa verse 28, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Walang makakakuha sa mga sumampalataya kay Kristo mula sa kamay ni Kristo. Walang makakakuha. At sabi pa sa susunod na verse, my Father, which gave them to me, is greater than all, and no one is able to pluck them out from my Father's hand. Sa kamay ng Panginoong Hesukristo, walang makakapaghiwalay sa atin. Sa kamay ng Ama, walang makakipaghiwalay sa atin. At hindi lang yan, sinilyuhan ka ng banal na Espiritu Santo. Yun ang sabi sa Ephesians 1:13. Diyos na mismo, ang triune God na mismo, ang humawak sa ating kaligtasan sapagkat hindi natin kayang iligtas. Hindi natin kayang hawakan ang ating sarili sapagkat hindi tayo perpekto at nagkakasala pa rin tayo. Kaya ang sabi sa James, ano sabi doon? Whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Itong mga SDA ay pilit sinusunod ang batas, ngunit hindi naman nila napeperpekto. Kaya kung hindi mo napeperpekto, guilty ka sa lahat. Walang kwentang mga nagawa mo kung meron kang hindi na perpektong gawa. Kaya kung sinasabi na ang kaligtasan ay mawawala, inaamin ng mga SDA na sila ay never mapupunta sa langit sapagkat hindi sila perpekto at hindi nila napeperpekt ang batas. Puro ang Biblia malinaw na nagtuturo ang sino mang tumatanggap sa Panginoong Hesukristo ay hindi na mapapahamak bagkus mayroong buhay na walang hanggan. Paniwalaan po natin yon sapagkat yun ang sinabi ng Biblia. Ang sabi nga ni Paul sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Para saan daw ang salvation? Doon sa mga sumampalataya. Doon sa mga sumasampalataya. Malinaw ang ebanghelyo ni Kristo na nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan. Kaya kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, dapat alam mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi ng Biblia sa Romans 8 verse 1, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang kapahamakan pa sa ating mga na kay Kristo Jesus. Ano pa ang sabi sa mga last verses? Kahit kailaliman, kahit gaano kataas, kahit mga anghel, kahit kapangyarihan, wala nang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Makikita natin kung paano hinawakan ng Diyos ang ating kaligtasan dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang sabi ng Biblia, maliligtas ang isang tao kapag may pananampalataya siya sa Panginoong Hesukristo na walang halong anumang gawa. Yan ang sinabi sa Romans 3:28. At anong sabi sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So naligtas tayo sa pananampalataya
at hindi sa mga gawa. Ngayon, ang gawa po ay bunga ng kaligtasan. Hindi ka gagawa para maligtas. Gumagawa ka dahil anak ka na ng Diyos, dahil ligtas ka na. Ang gawa po ay kailanman ay hindi nakakapagligtas sa atin. Kasi kung kayang iligtas natin ang ating sarili sa pamamagitan ng gawa, hindi na dapat namatay si Kristo para sa ating kaligtasan. Tandaan nyo yan, sabi ng Biblia, pananampalataya ang makakapagligtas ng tao. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo sapagkat siya ang namatay sa krus na ilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Binayaran niya ang ating kasalanan. Siya ang napako imbis na tayo ang mapapahamak. Kaya sampalatayaan natin ang nagawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa inyong lahat.